Pinag-uusapan ngayon ang pagkakaurong ng playdate ng pelikulang My Love Will Make You Disappear. Ayon sa bagong update ng Star Cinema, sa Marso na ito ipapalabas instead na sa Abril. May mga kabiters namang inintriga sina Kim Chiu at Catherine Bernardo dahil umano sa priority ng Star Cinema. Ayon sa mga pasabits at ilang kapanayan, mas paborito raw ng nabanggit na production si Catherine kaysa kay Kim. Sabi naman ng mga nang-iintriga, tila naitsapuwera raw ang aktres dahil hindi ito na-inform na naurong na ang playdate ng kanyang movie kahit todo promote ito ng pelikula with the mindset na para ito sa February 12. Pagtatanggol naman ng ilan, hindi raw naman napabayaan ng Star Cinema ang Chinita Princess. Irit pa ng iba, alaga rin daw ng Star Magic Head na si Laurente si Kim Chiu kaya di ito nawawala ng project at hindi maaapi. Showing ng Kim Pao movie tinapat sa birthday ni Catherine. Agawan sa March 20. O syempre kasi pag birthday ng Queen, tapos showing ng pelikula, kanya-kanyang paandaran na pa-trending niya. Ako, ito na naman tayo. Kasalanan niya ng Star Cinema. Bakit nga? Basta dinami-dami naman ng araw, no? March 26 is Catherine Bernardo. Pero sa akin okay lang kasi magkaibigan naman yan si Catherine at saka si Kim Chiu at saka okay lang yan para mas masaya ang social media. Wag lang kayo mag-away-away. Wag lang kayong hindi pwede na announce namin. Hindi na, no? Ano to? Tsaka sa sa Marisol. Oo. Yun, at wag lang kayo mag-away-away kasi parehas naman sikat yung mga yan. Magkakaiba naman sila ng mga dyan at saka magkakaiba sila ng mga alam ba sa magkaiba sila, hindi sila pwedeng pagsabungin. Ako, ang nakikita ko lang naman yan, talagang napakalit ng show business. Talagang nag-i-intertwine ang mga buhay ng mga artista. Can you imagine sa dami-dami naman ng araw na pwedeng ilipat ang playdate ng Kim Pao movie sa mismong araw pa ng birthday ni Catherine Bernardo? Hindi. Huwag niyo sisiyan ng Star Cinema. Naman. Kasi hindi naman nakita yan. Hindi naman lang nakita yung senaryo na ay, ganun pala. Correct. Kasi chinek ko nga. Sandali, no? Bakit nga ba? Ano? Bakit yun? Kasi maganda kasi yung playdate niyang March na yan. Kasi nga, mga isang buwan pa bago ang Holy Bernardo, March 26, 1996. Alam na this, di ba? Alam niyo na yan. Talagang, ibig sabihin lang, no? Talagang lalaking artist na nag-i-intertwine talaga mga buhay-buhay na hindi talaga sila pwedeng paglayuin, pag-iwalin. Kahit anong sabihin natin, na may nangyayari at may nangyayari. Alam mo, ang mag-aano lang dyan, ang magpapasimula lang yan ng gulo at ng away, balitaktakan, yung mga non-solid fans. Hindi to mga non-solid ng Kim Pao at hindi to non-solid non-solid ito ng Catherine. Non-solid. Non-solid ito ng Catherine at saka non-solid ito ng Kim Pao. Paano kung solid Catherine? Catherine ka or Catherine talaga ipupush mo mag-trending number 1. Okay lang naman yun. I-push mo na mag-trending pero huwag na kayo mag-away-away. Oo nga. Pero gusto ko talaga yung may konting balitaktakan. Huwag lang personalan. Kasi huwag yung talagang yung parang laitan portion na hindi ganon. Ang pangit naman kasi nag-aaway-away kayo, 'di ba? Nagbabalitaktakan pero okay naman tong dalawang ito, 'di ba? Hindi naman sila nagkakaroon problema. Tapos ginagawa nila na issue, mapatingin lang yung isa doon, sabi, inisnab na, yung mga ganyan. Para bumabalik yata yung era ng yung era Nora Vilma? Ng Nora Vilma. So sino si Nora? Sino si Vilma? Siyempre ang Nora is si Catherine. Kasi siyempre, Morena. Tsaka medyo maliit siya. Si Kim Chiu, maputi si Kim Chiu, kaya lang si galat Catherine kasi. Si Ate V kasi may pagkaganon din ang dating, di ba? Well. Tsaka dancer kasi si oo nga. Dancer kasi si Kim Pero singer si Nora hindi rin naman sila pala singer. Ayaw mo na. So, ayan na. Okay ba? Talagang bagong Nora and Vilma, Catherine and Kim Chiu. Why not, di ba? Kasi na pwedeng Lot de Leon at saka Cheryl Cruz. Di mo din naman pwedeng
Sharon Cuneta at Maricel Soriano. Kasi nung time naman ng mga Nora at Vilma, wala naman mga istasyon-istasyon na tapatan, di ba? Hindi naman parang teritoryo ni Nora, hanggang teritoryo. Basta lahat sila artista. Hindi, pero, di ba, Channel 2, at teka, si Nora, RPN 9. Tapos si Vilma, parang ABS yata. Na nag-GMA din. Nag-GMA din. Pero kaya lang kasi, pwede silang mag-guest sa isa't isa eh. May mga ganun, and nung naiuso na yung mga exclusive na contract, hindi na pwede. Pops Fernandez saka Sharon Cuneta, di ba, sa concert, yan. Pero hindi naman sila nagbakbakan, magkaibigan naman sila. Basta yun. Nagkasapa nga sila, naging mag-classmate nga sila sa international school. So kung Nora, Vilma, Kim Chiu and Catrice, sino? Sasabihin nila, ang Jurassic naman ng dalawang. Luma. Wala naman. Kaya nga sila. Huwag kayong ganyan na. Yung hype ng kasikatan ni Nora at saka ni Vilma nung panahon na yon, hindi nyo rin may ko-compare sa kasikatan ni Catherine at ni Kim Chiu ngayon. Correct. Umayos kayo, huwag kayong ganyan. Dahil kung hindi dahil sa mga to, hindi magkakaroon ng ganitong pagkabaliw sa mga fans. At nakita mo naman ang record din ni Rora Honor, di ba? Ang himala talagang up to now pinag-uusapan pa rin at pinapanood pa rin sa Netflix. At saka parang yung lalabas na Elena 1944. Hindi 49. Para katulad yan ng mga ginawang pelikula ni Nora. At yung mga ginagawang project ngayon ni Catherine, yung sa Linlang, di ba? Ni Kim. Ni Kim, parang gano'n. Mistress siya. Mistress. Di ba? Very Vilma Santos. Very Vilma Santos. Ngayon magpo-poll tayo. Okay. Sino sa palagay ninyo si Nora at si Vilma kay Kim at kay Catherine sa panahon ngayon? Okay. Paano yon? So, pag ito, albawa Catherine, Vilma, Catherine, Nora, paano sila magpo-poll? Ayaw nga pala, no? Kasi baka naman nag-poll tayo ng pinakamaangas, baka mag-away na itong mga ito. Ganun na lang. Okay. Yun na nga lang, pag ang boto nyo, hindi pwedeng poll. Ililista natin. Halimbawa, Catherine, Kim Chiu. Susulat nyo lang sa Catherine kung gusto nyo siyang Nora or kung gusto nyo siyang Vilma. Pag Kim Chiu, ganun din Nora. Pero parang mas Kim Chiu talaga, si Vilma talaga si Kim. Oo, Vilma talaga si Kim Chiu. Tapos kung magsayaw lahat, di ba? Yes. Although magaling din naman, nagsasayaw din naman si Ate Guy. Pero syempre. At saka di ba pag lumandi si Kim Chiu, di ba, yung ganon? Sa Boys. Hindi sa Boys, sa stage, di ba ganon? Sa mga leading men din? Papanukso din. Tapos si Catherine medyo reserved, di ba, ng konti. Tama naman yun. Hayaan nyo na. Magsikat naman talaga yung nung araw. Mahirap tibagin hanggang ngayon pinag-uusapan. Naku, huwag nyo awayin si Nora tsaka si Vilma. Makakalaban nyo kami. Kakalasa talaga kami sa Kim Chiu sa Catherine. Aray ka. Hindi na, ang ganda lang. Pag tinitignan mo yung path nung career nung dalawa, di ba? Pwede. Katulad nung nakita ko nga yung Elena 1944, sabi ko parang may papat din. Period. Ganon din. Parang may May ginawa bang period nun si Ate V? Hindi, parang si Ate V? Oo. Parang lang, hindi naman period, yung pelikula ni Rio Locsin at saka ni... Ano yun? Basta mas gusto ko siya sa relasyon, relasyon, mga Sister Stella L. Malay mo, gumawa ng ganyan si Correct. Si Kim Chiu, naman pa ganyan-ganyan, di ba? Ayun na. Tignan lang natin. Paras naman niya magte-trending. Kaya lang talaga, bakit sa isang araw pa, dalawang tao na malalaki artist ang pag-uusapan? Oo nga. Pero exciting exciting yan Tingnan natin. Pero huwag naman kayo sa bagay, hindi natin may iwasan. Bahala kayo sa buhay nyo. Pero wag naman kayo umabot. Wag lang personalan. Kasi wag naman sabi ng mga kung ano-ano pa. Correct, yung mga nababasa ko kasi parang nagpe-personalan. Pero ayun, kaya nga minsan sa YouTube nagchat-chat na rin ako doon pag nakikita ko the following na chill lang kasi nagkaka-personalan talaga. Oo nga, kaya 'di ba umaawat na nga tayo sa kanya. Pero very healthy ba ang competition? Healthy naman. Healthy din naman. Yun ang nga lang baka. Pero pagdating naman sa mga kunwari na imbitahan itong dalawang ito, si Kim at saka si Catherine sa isang event sa awards night, wag naman kayo parang diba? Nagbubuskahan. Di mga ganon. Pero okay lang naman yan. Pero alam nyo, nakakatulong ang competition basta for as long as healthy talaga. Basta kami, mahal na mahal namin ni Donald at susuportahan namin lahat ng mga love teams. Correct. Para lang kumita ang pelikula at para lang mapasaya kayo. Kaya naman, My love will be t-shirt. Ayan. Diba? Ayan pala, may tatanong ko sa'yo. May mga fans kasi gusto na lang papalitan yung title. My love will make you disappear. Ay, nasan yung itim ko?
Hello? Hindi na masyadong bet ang title, medyo negative daw, will make you disappear. Hindi naman for me, okay naman yan kasi ang storya naman yung pagbabasihan eh. Tignan natin, malay nyo naman talagang hindi nagdi-disappear at hindi naman talaga magdi-disappear yon. So naloloka-loka na naman si Ray Pumali, nahanap na naman yung t-shirt niya, baka mamaya na sa ilalim. Ayan, so habang wala pa si Ray Pumali, ayun na, the black. Alam po, ito talaga yung show na Yeah, kasi sinuot niya kasi yan kanina, tapos pinalitan niya. Pinalitan ko. Ako yun, tatlong outfit na lang sinusuot mo lagi. Yeah, totoo. Baka madagdagan pa ito next week. Ayan. Di ba ang ganda rin? Diba? Para siyang, ano ba yung Twilight matawag doon? Paano kung by tomorrow, may iba rin, or next week, may iba akong suot na kibaw. Ay! Tapos ang ganda-ganda at mukhang mamahalin talaga. Long sleeve. Ay, may nagtatanong sa akin ng sweatshirt. Huwag niyo po akong pahirapan. Dahil t-shirt lang pinag-usapan natin. Huwag po kayo maghanap ng mga kung iba-iba. Tapos iba nagre-request pa ng, meron po bang ibang color na ganito? Pwede bang color na ganitong design? Oo nga, ba't kasi blue? Walang green. Alam niyo po, hindi po ako nagbebenta ng wholesale. Dapat may wholesale tayo. May red din kasi para maganda. Meron mga tao mga favorite ang red, katulad ko red and green and blue. Well, sige, tingnan natin. Huwag na blue. Nadagdagan na naman yung doon. Mahirap kasi ang blue. Ang yung red white pwede kasi hindi pa. masyadong bet. Okay na yung ano. Mag-ano nga pala, no? Hindi kasi mas friendly kasi pag mas ano kasi pag mga ano pag mga white tsaka ano. Okay.